Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, matindi to, at Maka Duterte, pinalayas na matapos masampal ng katotohanan ang mga Duterte, lalo na itong si Inday, dahil sa naging resulta ng kaliwat ka ng survey na gusto ng taong bayan, patalsikin na sa pwesto itong si Inday. Abay to the rescue ang isang Maka Duterte na ipapakita daw nila kung gaano karami ang nagmamahal sa mga Duterte at magiging Guinness World of Record ang kanilang panawagan. Ako, balita ko dun sa isa kong kliyente na may bus company. 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo. Tingnan natin kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan ang mensahe, ayaw namin sa impeachment ni BP Sara dahil siya nga ang pinakamalaking mandato, 32 million, a first in Philippine history, at siya pa ang tatanggalin. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. Talagang natuluyan na nga ang utak ng puganteng abogado na ito, kaya ultimo mga Duterte supporter ay nakahawa kay Roque. Kaya naman, buwelta ng isang matapang na Marcos supporter. Akala ko ba ang INC pabor kay Saramaw? Bakit parang kay BBM na yata pabor ng INC ngayon? Yung problema ngayon, nung magrarally na ang INC, hindi naman sila magrarally para sisigaw-sigaw. Resign, BBM, resign. Magrally sila, ayaw nila ng impeachment kasi gusto nila magkakasundo ang bawat panig. Para sa akin, hindi naman po siguro si BBM ang may kasalanan kung bakit hindi nagkakasundo ang panig ni BBM at panig nila na mga DDS. Bakit? Ang advocacy ni BBM, nung tumakbo siya ng 2022, unity. Pagkakaisa, pagkakasundo. So bakit tumiwalag si Saramaw? So ibig sabihin, ayaw ni Saramaw ng unity. So ngayon, sa mga INC, mga kapatid nating taga-Iglesia ni Cristo, kung sakali man, hindi mag-success ang panawagan ninyo, huwag nyo na lang pong pilitin. Kasi hindi naman po si BBM ang may kasalanan niyan. Bakit? Ni minsan ba, nakarinig po ba kayo na si BBM pinalaya si Sara? Wala. Si Sara ang umalis. Di ba? Ilang beses, umpisa pa lang ng eleksyon, hindi pa presidente si Bongbong Marcos, binira na ni Digong yan. Sa mga nagsabi dyan ng mga DDS na antayin daw pag nagrally ang INC, mapababa na daw si BBM, hindi naman po siguro sinabi sa simbahan ng Iglesia ni Cristo na panghusga or kontrolin mo yung tao. Kaya walang ganun. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag nyo na pong paniwalaan yung mga DDS. Alam mo yung mga DDS, kahit sampalin mo ng pangalan nila yan, kahit malaking letra ng pangalan na isampal mo sa mukha nila, hindi pa rin nila alam. Bakit? Nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan lang. Samantala, ayon na mismo sa INC, bawal sa rally nila ang mga balahurang mga alipores ni Duterte na nananawagan na patalsikin at bastusin ang Pangulong Marcos. Ang layunin po ay pambansang kapayapaan. Pagkakasundo. Pagkakasundo. Tapos sasabihin mo dun sa habang nandun ka, sisigaw ka na, ibagsak! Ibagsak! BBM resign! Walang ganun. Hindi naman yung kabilang banda sisigaw ng impeachment! Hindi. Hindi po pwede na nandun ka. Kasi yung ibang bagay, pwede naman gawin sa ibang panahon. Di ba? Kung gusto nyo mag-rally, iba ang layunin ninyo, siguro sa ibang araw ho kayo. Di ba? Yung mga pinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Ngayon pa lang sinasabi na namin sa'yo, huwag na kang pumunta doon. Kasi baka sa iba kayo mapulot. Pero mga kababayan, hindi natin papayagan itolerate ang garapalang pagnanakaw. Kaya naman, ituloy ang impeachment kay Inday at nakikiisa tayo sa kapayapaan. Ulitin natin sa mga kapatid nating INC, ang panawagan na impeachment kay Sara ay hindi pagpapakita ng kaguluhan. Ito ay paghahangad lamang ng katarungan sa garapalang paglustay sa pera ng bayan. Paano nga naman mahahangad ang kapayapaan kung mismong leader ay garapal sa kaban ng bayan? Huwag po kayong double standard. Manawagan po kayo ng kapayapaan. Atin pong igagalang. Pero huwag nyo kaming batikusin at pigilan kung ang sigaw namin ay impeach si Inday Sara Duterte. Yung sinasabing argumento ng mga DDS na bakit nyo gustong i-impeach si Sara Duterte, 32 million ang bumoto sa kanya, tapos hindi nyo man lang ire-respeto yan? Hindi. Ang 32 million niya, na-erode na yun. Bakit na-erode? Kasi nawala na ang tiwala sa kanya. Yan yung ibig sabihin ng betrayal of public trust. Kumbaga, yung publiko na dating nagtiwala sa kanya, ang tingin nila na betray.
ipinagkanulo ang tiwala nila sa kanya. Paano ipinagkanulo? Yun, yung mga ginawa ni Sara. Wala nang tiwala ang tao sa mga DDS. Kaya ngayon, itong impeachment na sinusulong, ito ay sentimento ito ng tao. Hindi po ito pamumulitika. Ito na yung nangingibabaw na sentimento ng tao. Mga kotsero, masama pong balita ito sa mga tao na nagtutulak, lalo sa mga senador, na hindi i-impeach si Sara Duterte. Hindi natatamaan si PBBM dito. Alam niyo kung bakit? Presidente na siya eh. Hindi naman siya tatakbo sa pagkapangulo. Wala na, last na to. Ngayon, mga kotsero, isipin niyo na lang ganito. Think about this. Think about this, mga kotsero. Imagine niyo. Malaman ng taong bayan na si Senator Jinggoy Estrada ay bumoto. Halimbawa lang naman. Bumoto na huwag i-impeach si Sara Duterte. Anong iisipin ng taong bayan? Wala pala to si Jinggoy. Kurakot pala talaga to eh. Wala palang kwenta to. Protector ng magnanakaw si Jinggoy Estrada. Di ba? Paano kung may iba pa politiko? Masusunog. Masisira ang kanilang imahe. Baka hindi na sila makabalik sa Senado. Oh, kakabahan ngayon yung mga yan. Kasi yun lang yung yun lang yung logical conclusion mo eh. Bakit? Ito nga 53% sa survey na ito. First time nilang narinig yung impeachment complaint, pati yung articles of impeachment. First time nilang narinig sa interview ng survey. 53%, ang dami nun. Pero ano nangyari? Anong sinabi nila? 41% nagsabi, ay impeach na yan. So may pag-asa. May pag-asa pa. Basta masabihan lang ang taong bayan, ma-inform lang ang taong bayan na, uy, ito kasi yung kagaguhang ginawa niya. Ano ba yung kagaguhang ginawa niya? Ito, sa DepEd, 12 bilyong piso ng notice of disallowance, suspension, and charges ang ipinataw kay Sara Duterte. 12 bilyon. Oo. Ano ibig sabihin yan? Dahil inisyuhan ka ng notice of suspension, disallowance, and charge. Ano ibig sabihin yan? Mali ang paggastos mo ng pera, sinasabi ng COA. Ang sinasabi pa lang dito, mali ang gamit mo ng pera. 12 bilyon. Ano pa? Ito pa isa, guys. Ito pa isa. Ito matindi rin to. Oh. 73 million notice of disallowance sa confidential funds niya. At alam naman natin yung kanyang confidential funds kung ano nangyari, mga konsyero. Oo, ano nangyari? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Alam niyo ba hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin nila yan? Yung mga DDFs, hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin nila. So sabi nila, ito ang resulta ng pagkolkal nyo sa confidential funds. Yung mga police na mamatay, yung mga miyembro ng AFP na mamatay. Alam nyo, kayong mga DDS kayo, kabobohan nyo, kailan pa nagkaroon ng mandato tungkol sa national security ang Office of the Vice President? Hindi nga siya na-appoint sa DND, kaya nga natatampo siya ay Bongbong Marcos kasi hindi siya na-appoint sa DND. So anong kinalaman ni Mary Piatos sa mga namamatay na intel officers? Mga terorista yan at may sarili din silang intel. Maliho ang pagkakaintindi yun, mga kotsero. Maliho yung pagkakaintindi. Hindi pa kasama dyan, mga kotsero, 2022 pa lang to. Ayan, 2022 pa lang yan. Wala pa yung 2023. Kung saan gumastos ng 16 million para sa safe house. 16 million per month. Oh, my goodness. Safe house lamang. Ano kinalaman ng OVP sa national security? Wala. Tapos, ano ngayon ang gusto nila mangyari? Ang gusto nila mangyari sa January 13, i-hijack nila ang rally ng mga INC. Oh, ganyan sila mga kotsero. Ganyan sila kapathetic. That's how pathetic they are. Sasakyan nila yung tawag dito, yung issue. Tapos, actually, nabasa pa nga ako, sabi daw ng INC, gumawa kayo ng sarili nyong rally, sabi sa mga TDS. Gumawa kayo ng sarili nyong rally. Huwag kayong makisama sa akin. Kung gusto nyo, kayo yung sa susunod na araw. Imagine, mga kotsero, confidential funds ng Davao City, 530 million sa 3 taon. 530 million per year. Yun, mga kotsero. Hindi ako magtataka bakit gustong tanggalin ng sambayan ng Pilipino si Sara Duterte. And it's about time. Panahon na para gawin yan. It is the right moment to do that. Oo, yun talaga. Kasalanan ni Sara Duterte yan Nakaw na ako tapos gusto mo, benepisyo pa rin sa'yo. Walang ganun. Basta yung salin ng mga Duterte, hindi pwedeng ilabas yan. Walang maglalabas ng salin. Yan yung ikakatalo ni Margoleta yung pagkampi-kampi niya kay Duterte na yan. Yan yung ikakano niya. Yan yung ikakatalo niya. Lalo na ganito yung sitwasyon. 61% ng Pilipino gustong yung nangyayari sa Quadcom. Yan din ang ikakatalo ni Pato de la Rosa. Isa rin galit na galit yan sa Quadcom Hindi nyo kasi sinasagot ng maayos Sagutin nyo kasi ng ayos. Hindi nga kayo pumupunta. Ilang beses kayo ini-invite. Kayo nila pati si Bongo. Sa payan. Alam naman natin lahat, di ba? Yung participation daw ni Bongo. Reward system. Di ba? Yun ang kanyang participation dyan sa war on drugs. Kaya nag-iiyakan sila ngayon, mga kotsero, kasi gusto ng Pilipino yung Quadcom Yan ay kakatalo nila. Paano mga ilulusot ngayon ng sarili mo dyan?
good luck na lang sa eleksyon. Si Marcoleta malabo na yan. Si Marcoleta malabo na manalo. Si Bongo, si Bato malabo na rin manalo. Si Bongo ang may posibilidad na makapasok. Kaya marami pa rin mga Pilipino dapat magising sa karakas ni Bongo. Marami pa rin mga Pilipino ang kailangan mamulat sa karakas ni Bongo. Lalo na yung kabalbalan niya dyan sa malasakit. Kung alam lang natin na maglilinta siya sa mga ibang ahensya, di sana, hindi na lang sinuportahan. Pero syempre, wala si Digong yung principal niya Kailangan bigyan si Bongo ng something na pwede niyang panghawakan para lagi siyang nahahalal. Malasakit.